Kaya makikita ninyo si Ibasko, mga kababayan sa mga maisog rally, pasulpot-sulpot siya po. yung matandang lalaki po, dating pari yon, yung dating gobernador ng Bohol yata yon, ay mayor pala ng Maribok, Bohol, na naging barkada ni Mau Diggs. So, makikita ninyo siya sa mga rallies. Remember doon sa nasuplang, yung hindi natuloy na nausog rally sa Bulacan, nandun yon. Siya yung nagpa-press-con. May nangangamoy na naman mga kababayan sa mga maisog, sa mga nausog, sa mga Duterte. Madaling sabi, ano yan Mr. Maravillas? Ito po yung sabi dito sa balita, maisog rallies in Pogos, are they connected? Malamang mga kababayan kasi you can just imagine, umiikot sila ngayon sa buong mundo. Noong Sunday, galing pa lang mga kababayan sa Hong Kong at nandun yung mga nausog vloggers. Sabi nga natin mga kababayan, alangan man sila yung gumastos ng kanilang hotel, ng kanilang pamasahe, back and forth, at siyempre alangan walang sobre. O ngayon, sumisingaw na mga kababayan itong baho na sinasabi, malamang may connection po yung mga maisog rallies dito sa operasyon ng Pogo. Kaya pala mga kababayan, masigasig ngayon yung investigasyon sa operasyon ng Pogo. So other than the Senate, nag-utos na rin po si Speaker Martin Romualdez para sa investigasyon dito sa operasyon ng Pogo. Ayan po. Romualdez orders probe on criminal activities involving Pogo operators. Sa kabaga niya, Mr. Maravillas. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, hindi ng Pogo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo ng aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0968-02949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourist po sila. Ito naman po, Indian national. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga paninigas na mga kaso-kasuan, pati mga pains. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. O balikan natin yung ating kwento. So yung operasyon daw ng Pogo, malamang may connection dito sa mga rallies ng nausog.
Yan po, paldo-paldo po ang nausog rallies. Ito yung report po ng Rappler. Sabi diyan, it is a certainty. I was told that the rallies and the planned coup are bankrolled by Pogo operations, providing funds to Duterte through the Michael Yang networks. So ito ngayon yung kwento as published by Rappler, mga kababayan, and written by Antonio Montalban II. Madaling sabi, sumisingaw na po. So hindi nakapagtataka kung bakit, mga kababayan, masigasig yung nausog. Umiikot sila sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas po. So may pumupundong at yung nagpupundo pala may relasyon daw sa sa Pogo operations. So sabi dito sa kwento, as the nations grapples with the shock of Go Waping, si Alice Goo, having been able to enter the country as a citizen of the People's Republic of China, then acquired a Filipino birth certificate superstitiously to qualify for an elected post, it becomes a reassuring feeling how those in the intelligence community are actually doing the job. Diretsuhin na natin anya. Let's have it straight. The maisog rallies ng mga Dutertes and Pogos have intimate connections. Say these sources. Maisog, Visayan Cebuano for brave, strong, or fearless may not really amount to any valiant bravery if one knows its current anatomy. The man anya tasked to generate warm bodies all over the archipelago, it's said to be one of Rodrigo Duterte's most loyal lieutenants, the ex-priest Leoncio Ibasco Jr. Si Ibasco po, dating cabinet secretary ni Maudigs from 2016 to 2018. Ang kanyang expertise is said to be organizing people's organization, a peculiarity na kanyang na-acquire bilang kadre dati ng New People's Army. For the maisog rallies, Ibasco's task is then predictable. His aim is to build up popular support, a kind of people power. Kaya makikita ninyo si Ibasco, mga kababayan, sa mga maisog rally, pasulpot-sulpot siya po. yung matandang lalaki po, dating pari yon. Yung dating gobernador ng Bohol yata yon, ay mayor pala ng Maribok, Bohol, na naging barkada ni Maudigs. So, makikita ninyo siya sa mga rallies. Remember doon sa nasuplang, yung di natuloy na nausog rally sa Bulacan, nandun yon. Siya yung nagpa-preskon. Yung maputi yung buhok na matanda. So, siya niya yung gumagalaw, sabi rito. His aim is to build up popular support, a kind of people power, for an eventual Sara Duterte takeover ng gobyerno. The name itself is craftily curated to present itself before the public as the exact opposite of the popular perception that the Marcos Jr. government is a weakling. Madaling sabi, siya po yung brain, siya yung gumagalaw. Ang objective po, iupo si Inday. Sabi na. Hindi na pa ako nagsasabi dito. Yung report mismo ng Rappler. So sabi dito, as one can readily see, however, Ibasco's task of building a critical mass that should be the essential prerequisite of staging a coup d'etat against government is not materializing anywhere at this point. Malabo po, kasi makikita ninyo sa mga rallies nila, kahit doon sa Hong Kong po, sabi nga sa balita, mga siguro mga 100 din yung dumalo. Ginawa pang palabigasan kasi may registration. Nandun po sina Badoy, yung dating grupo, si Harry Roque, si Mr. Sasot, si Vic Rodriguez, si Trixie Cross, Fallen Angel. Angeles Fallen Angel. Nandun, mga kababayan, kukunti yung naniniwala. So sabi dito po, in fact, the rallies have become dwindling rallies. It is not because there are deliberate efforts to stop the rallies as Duterte has decried. It is because Ibasco has not been able to draw and organize enough warm bodies to reach the desired tipping point. The Duterte camp is in the tight situation at this point because of this. Sino ba naman yung
dadalo sa ganyang mga rallies po na panggugulo, destabilization. Kaya iniiwasan sila kahit na ng mga local officials. Baka madamay sa panggugulo at nakikita kasi nila mga kababayan ng ating mga mamamayang Filipino na maganda naman po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. And in fact, in 2 years, nasurpass na nga po yung administrasyon ni Digong. Kaya po, masyado silang na-insecure. Baka kasi po, pag tuluyang magtagumpay, walang Sara Duterteng mananalo sa 2028. Kaya po, nagmamadali sila. Sabi dito sa column ng Rappler, the presence of Baste Duterte in the rallies has also backfired with his discourses that are at best incoherent and senseless. The last time he spoke, he revealed that there is a rift between the Duterte children and the senator handyman of their father, si Bongo po. Imbis magkatulog po, mga kababayan, yung pagsasalita doon sa rally ni Baste, napasama tuloy kasi lumalabas sila nag-aaway-away na. Maging si Bongo, kahit nga po si Bato, mga kababayan, dumidistansya na. Si Tolentino po, sumama na sa Bagong Pilipinas Slate. You see? So sabi dito, unfortunately for the family, the situation on the ground does not support the desired military coup. The information is that the morale is high within the armed forces of the Philippines because the Marcos Jr. government's pivot to the United States and the general Filipino public opinion for the reinvigoration with the U.S. also supports that a very high of 79%. Ayaw ng mga Filipino sa narrative nila na dapat dumikit tayo sa China. Paano tayong didikit sa China? Tulad ng gusto nilang mangyari. Na yung China po, binubuli tayo, inaabuso tayo. At malamang sa malamang, itong mga pro-China mga kababayan, na mga politikos natin, pulutin po sa inidoro during in the midterm elections. Kaya nga po si Tolentino, dumistansya, tumambling, iniwan na sila. So sabi dyan, Filipinos will be in for a bigger shocker when they know how the Maisog rallies are funded. Despite the dwindling rallies, how can it afford to send Harry Roque to Hong Kong and Vic Rodriguez to New York last June? Rodriguez held a press conference and then a March rally outside the Philippines consulate on the 5th Avenue. How much did all that cost? As for Harry Roque, did he travel alone or with a traveling companion? Yung matso. Notwithstanding bankrolling the Maisog rallies, sabi rito sa report ng Rappler, designed to catch fire in major cities of the country, a Codita is neither a walk in the park fiscally. Recruitment alone involves huge amounts of funds. Where are the Dutertes getting all the money for it? Yan ang tanong. Sabi dyan, the most common suspicion niya is that Red China is undertaking the funds for the planned misadventure. That is far-fetched and no one can blame public opinion trends. The information source, however, debunks that. It is a certainty. I was told that the rallies and the planned coup are bankrolled by Pogo operations, providing funds to Duterte through the Michael Yang networks. Yan po ang sabi yan sa balita. There was an assurance that as of the moment, these pieces of information have been verified, albeit clandestinely acquired by the proper task communities. In time, however, they will be laid bare for the Filipino people to know. The failure itself of the Duterte plan will guarantee the veracity of this reliable information. Otherwise, my credibility as an opinion journalist will be imperiled. I put myself on the line. I trust the authority of the source. Yan po yung kwento ngayon na lumabas dito sa Rappler, written by Antonio J. Montalban II. Yan daw, based sa kanyang source.
Di ano ang tingin mo, Anya, Mr. Maravillas? It could be a possibility. But mas naniniwala ako na kung halimbawa po ang pinagkukunan, China pa rin. Agents of China pa rin malamang, mga kababayan, ang nasa likod. Kasi noon po sa ganyan pong operation, ang China, infiltration. But anyway, that is the story, mga kababayan, na sinulat sa Rappler ni Antonio Montalban. But may kasabihan tayo, mga kababayan, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Yan po, biblical siya eh. Sisingaw at sisingaw ang baho nila. Tama pa? Tayo dito, kailangan lang maging mapagbantay tayo na hindi masingitan yung ating gobyerno. And I think malayo na masingitan po kasi aware na aware ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung sino talaga ang real enemy. Tama pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.